Part 2. Ang pagbabalik ni Marvin sa talahiban. Kinabukasan, hindi mapakali si Marvin. Paulit-ulit niyang naiisip yung mga nangyari kagabi. Yung malamig na hangin, yung anino sa gitna ng talahiban, at yung pakiramdam na may nakamasid sa kanya. Akala niya bangungot lang, pero pagbangon niya sa umaga, may mga galos siya sa braso. Para bang may humawak at kumalmot sa kanya. Siguro, baka napadapa lang ako kagabi, bulong niya sa sarili. Pero alam niyang imposible, hindi siya nadapa. Gabi na ulit, habang umuuwi galing trabaho, dumaan na naman siya sa parehong daan. Sinubukan niyang umiwas pero iyon lang ang pinakamadaling ruta. Habang naglalakad siya sa gilid ng talahiban, napansin niyang tahimik ang paligid. Wala man lang kuliglig. Paglingon niya, nakita niya ulit ang anino. Pero ngayon mas malinaw na. Isang matangkad na lalaki, payat at nakatungo. Ang buhok nito'y mahaba at kusot, natatakpan ang mukha. "Hoy!" sigaw ni Marvin, pilit na pinapalakas ang loob. Hindi sumagot ang nilalang. Pero dahan-dahan itong tumayo ng tuwid, sa kamarahang naglakad papalapit. Humigpit ang hawak ni Marvin sa bag niya. Bigla niyang naisip tumakbo, pero sa bawat hakbang niya, parang mas lalo siyang nilalamon ng talahiban. Parang wala ng dulo ang daan. Hindi ito nangyayari. Hindi ito totoo, bulong niya, habang mabilis ang tibok ng puso, hanggang sa may marinig siyang bulong sa mismong tenga niya. "But Ken mo?" Nang lingunin niya, wala namang tao sa likuran niya, pero sa tapat niya, nakatayo na ang nilalang. Nakangiti. Ngipin na sobrang itim, at mga matang kumikislap na parang apoy. Hindi na nakapag-isip si Marvin. Tumakbo siya ng mabilis, ngunit sa bawat paglingon niya, nandun pa rin ang anino, palapit ng palapit, hanggang sa may humawak sa balikat niya mula sa likod. At doon tuluyan siyang napasigaw.